Hello mga ka-DIY! So, gagawin ko po ang video na to para matapos na yung issue na ako daw po ay fake. Fake daw po itong copper and aluminum bleach battery na ginawa ko. So, alam ko naman po marami sa inyo ang naniniwala na ito ay legit, pero marami pa rin ang hindi naniniwala at kung ano-anong masasamang salita ang aking natatanggap dahil po dito. Kaya I decided na ito ay gawin kong video na ite-tear down ko lahat, bawat isang piraso. Mamaya po pakikita ko po sa inyo na wala po akong tinatagong battery dito mga ka-DIY. 2 million views na nga po pala to sa reels ko, kaya daming reaction. Pero dun po sa mga bashers, hindi po ako galit sa inyo, natutuwa pa nga ako sa inyo dahil sa inyo pinataas nyo yung reaction at yung engagement sa dashboard ko. So thank you mga bashers. At para din po sa inyo itong video na to, para mga masasakit na salitang binibitawan nyo babalik sa inyo. So ite-tear down ko po ito, pero bago po yun, pagaganahin po ulit natin siya gamit ang Sunrox o bleach o chlorine. Okay, so unang-una, ang tawag po dito ay electrochemistry. Ito po ay based sa science. So in chemistry, to be exact, ito po ay inintroduce ni Michael Faraday noong 1832, yung electrochemistry. Sa group of scientists, siya po ang nakadiscover ng electrochemical reaction. So hindi po ako nagpo-post ng mga kalokohan dito sa aking profile. Based on research, based on science po ang aking ginagawa. Ang layunin ko lang po ay makatulong sa kapwa at mag-share ng konting kaalaman. Yun lamang po ang aking layunin. Nakakasakit lang ng damdamin minsan kasi tumutulong ka na, nag-share ka ng kaalaman, masasakit na salita pa ang ibabato sa'yo. Okay, so ito, umpisa tayo. 3/4 inches diameter na PVC, 4 na cell. So bakit may 4 na cell? Dahil series connection po ang gagawin natin. So ito po ang aluminum, ito ang copper. Pinag-connect ko siya gamit yung rivet dahil series connection nga po ang gagawin natin. So pag nilagay po natin siya dito, hindi po siya magkasama kasi may separate cell po siya. Ngayon, maglalagay po tayo ng separator. Ito po plastic galing sa CD case para hindi magdikit itong aluminum at copper. Ito po aluminum, ito po copper. Ayan. Yung unang ginamit ko po doon, tissue. May issue pa sa tissue. Basado yun. Kaya ito, pakikita ko na sa inyo lahat. Okay, so each cell po merong separator. Ngayon, maglagay po ulit na tayo dito ng isa. Ayan. Aluminum, copper, separator. Tapos, saan na ba ako? Ay, mali ito. So, ito aluminum, copper, tapos separator. Ayan. Then, ito dito. Tapos, separator ulit. So, ang series connection po ay para mag-add up o mag-multiply ang voltage. Depende sa dami ng isi-series connection nyo. Tataas po ang volts pero yung ampere is the same. Okay, so ayan na. May wire po naka-attach dito sa LED. 6 volts po ito. Ayan. So ayan po ha. Ayan, bubusan na po natin siya ng Sunrox. Ang Sunrox nga po pala ay chlorine. At ang chlorine po ay may ion at ang ion ay may atom at ang atom ay may electron. Kaya siya nagsisilbing electrolyte. Bubuksan ko lang. Okay. Bubuksan ko lang po. Yan. So buhusan na natin siya mga ka-DIY at susukatan natin ang output voltage yan mamaya. Konti yung nabili kong Sunrox ngayon. 1, 2 cells. So ito po ay 1 continuous shot para makita nyo walang editing, walang daya. Ayan na, umilaw na. Ubus na, konti ang nabili kong Sunrox. So ayan, ngayon kukuha natin siya ng voltage output. So ayan, nakaselect siya sa DC 40 volts. So ayan, nakikita nyo sana. Okay, so ito yung output niya. Yung natirang dalawang open. So ito yung positive, ito yung negative.
So meron tayong nakuhang 2.6 volts. Konti kasi yung ano niya eh. Konti yung Sunrox, nandito lang eh. Lugin ko muna ng konti para lumakas. Mabasa lahat yung yan. Tama ba yung ginawa ko din eh? Yan. So measure ulit natin. So 2.69 volts DC. So ayan, nakita nyo naman. Ngayon i-measure natin yung pagka-series niya bawat isang cell. Ito 0.69, 1.2, 1.8, 2.7 volts DC. So bakit niya napailaw ito? Kasi ito ay 3 volts. So ayan na, kukulang ko lalagyan. Aalisin ko yung yung Sunrox. Sasalin natin. Saan ba yung lagyan ko? Dito na lang. Ay teka, huwag yan. Sali lang mga kabiyay. Kuha ako ng malaking lalagyan para hindi masayang yung Sunrox. So ayan, dito ko sa isasalin. Kung mas maraming chlorine, Sunrox ay mas malakas yan. Dati 6.7 pagka puno andito lang yung niya. Andito lang yung Sunrox niya. So ang electrochemical reaction nga po pala when two different metals are exposed or submerged into an electrolyte ay nagkakaroon ng galvanic corrosion or reaction. Nangyayari na nga po dun yung chemical reaction. Kaya yung electron ay nag-flow po siya from negative to the positive. So dadali po ulit dito yan hanggang bumalik dito. So paikot-ikot lang po yan. So ganun po ang working principle ng electrochemical energy. Okay, so tatanggalin ko na po. Yan, kita nyo naman tayo. Natin magagamit ay Sunrox, sayang. Sasalin ko na po dito. Yan, at ating iti-turn down nito. Ayan, set aside. Ayan, tatanggalin natin isa-isa mga ka-DIY. Unahin natin itong PVC. Yun, cap lang to, wala yung battery. So ayan, asan may liwanag. So size natin, ayan, blue stick lang ginamit ko pong pandikit ko. Ito ring LED natin. Ayun. Ayan. So ayan mga ka-DIY, may baterya bang nakatago? Wala po. Ito, manipis tong masyado para taguan ng baterya o yung button cell na sinasabi nila. O ayan. Ayan po, walang battery po yan. Tak-tak ko man yan. Tapos itong ating ginamit na aluminum copper, wala rin pong battery sa loob yan, walang button cell, hindi po kakasya button cell dyan. Yan kung makikita nyo. O ayan. Lahat po yan, walang baterya. So ayan po, maraming salamat po sa inyong panonood. At sana po dun sa mga hindi naniniwala ay kayo'y naliwanagan na. At yung mga salitang binitawan nyo po ngayon bumabalik po sa inyo. Paalala lang po, bawat salitang sinasabi nyo na hindi maganda ay nagre-reflect sa pagkatao nyo. Respeto po sa kapwa ang kailangan natin, hindi po ang pagpapahiya sa ating kapwa. Thank you for watching and follow for more.